Hello mga kawais! So ngayon, gagawa tayo ng video na kompleto syempre at marami kayong matututunan tungkol sa pagtitimpla ng sabon. Isa ito sa pinaka-kompletong video na mapapanood ninyo. So samahan niyo po kami. So ang titimplahin natin ngayon ay yung dishwashing liquid. So ito yung best seller ni Wise Cleaner. Ito talaga yung pinakamarami naming benta. Wise Cleaner is the #1 dishwashing liquid in the Philippines. Known for empowering thousands of Filipino entrepreneurs, it has successfully transitioned from a household saving solution to a nationwide business phenomenon. And isa ito sa pinakamadaling gawin. So, start na tayo? So, ang pinakaunang kailangan natin, syempre, yung timba. Charan! Lala nyo ha, masasalok ko yan. Pangalawa, syempre, yung panghalo natin. Okay? And next, syempre, yung pangsukat natin ng tubig. Kasi importante na sukat na sukat. Yan. O, diba? Nasasalo ko lahat. So, ngayon, ang kailangan natin na tubig dito ay 12 liters. Malinis dapat. Hindi pwede yung tubig ulan. Hindi pwede yung tubig sa dagat, sa ilog, ganyan. Pero pwede yung mga nasa gripo, yung Maynilad, ganyan. Pwede rin naman kayong gumamit ng purified, mga mineral water, yon. Pwede rin nyo yung gamitin. So, dahil pangmasa tayo talaga, gagamit tayo ng galing sa gripo. So, let's go. 12 liters. So, kami, dahil malaking pamilya kami, nag-i-stock talaga kami ng sabon dahil marami kami. So, maraming hugasin, maraming labahin. Kaya napaka-importante na marami kaming stock. And medyo mabagal yung tubig namin ngayon. So, ito na yung nagawa ko na 12 liters ng malinis na tubig. So, kailangan yung timba nyo medyo malaki. Hindi pwedeng maliit kasi nga magkukulang yung tubig. Alam nyo ba, na kapag nagkulang yung tubig nyo, lalabnaw yung mixture natin. Anyway, so itong Magic Kit, kailangan natin siyang i-shake, shake, shake. Shake lang natin yan bago natin ibuhos dito. Itong Magic Kit, premix na yan eh. Magkakasama na sila, haluin mo na lang. So, kumuha din kayo, mag-ready kayo ng tasa, ganyan, o kahit tabo, ganyan. Maghiwalay lang kayo ng kaunting tubig para pangbanlaw natin dito. Tignan nyo. Tapos, kailangan kasi simot na simot eh. Sayang kasi yung mga raw materials kapag hindi natin nasimot ang ating mga ingredients. So, kita nyo, marami pang tira. So, mamaya kukunin natin yan. Tapos, ang magagawa nito ay 15 liters na po. Magkano ba ito ngayon? Nasa 250, 260, ganyan. And 15 liters na yung magagawa nyo. Imagine kung magkano lang siya per liter, di ba? Parang nasa around 17, 18 pesos per liter lang ang gastos ninyo kapag kayo ay nagtimpla ng sarili ninyong sabon. Usually, ang mga customers talaga namin, yung mga nagtitimpla nito, ay mga karinderya, mga restaurants, kasi kailangan nilang medyo magtipid para ma-maximize nila ba yung profit nila. Ngayon, ito, sisimutin natin. Lagyan natin ng konting tubig, tapos i-shake natin yan. So, shake. Di ba? Ngayon, yung mga lalagyan, tabi muna natin to kasi pwede natin yan siyang i-reuse. And kung gusto nyo pang simutin, go lang. At hahaluin na natin to. Ngayon po, ay di-discuss ko sa inyo, alam nyo po ba na meron talaga kaming original na DIY kit. Ito po talaga yung pumatok sa market. Hindi lang pang business, kundi pang personal use. Hindi siya ganito eh. Hindi siya yung parang bubuhos na lang. Isa-isang raw material siya, magkakahiwalay na medyo mahaba yung process niya kasi magtutunaw ka pa, maghahalo ka pa. Yon. So, i-discuss ko siya maya-maya. Ngayon, makikita nyo, sobrang bilis lang. Lumalapot na po siya. Ganun lang siya kadali. Sobrang easy. Okay, malapot na siya at medyo mabigat na siyang haluin. Kayang-kaya nyo yung gawin sa sarili ninyong bahay. Especially na kapag may crisis, may pandemic, napaka-importante na meron kayong stocks ng mga panlinis. Yan, malapot na siya oh. Ngayon, kailangan kasi natin pong ipahinga. Kapag halong-halo na siya at na-make sure nyo na natunaw nyo na lahat ng binuhos natin kanina, kailangan nyo siyang ipahinga ng mga 3 to 5 minutes. So, habang pinapahinga natin siya, meron akong ituturo sa inyo. Tabi natin. Ayan. Ngayon, meron kami talagang original na DIY kit. Kaya ito talaga yung naging bestseller, nag-trending at pinakamarami naming sales dito sa Wise Cleaner. Ito yung original namin na DIY kit kung saan yung mga raw materials natin ay hiwa-hiwalay na nakapack. Hindi siya magkakasama, kagaya ng mga nasa bote kanina. Yun kasi ay pre-mix na. Mas pinadali na namin yun. Ito yung original na DIY kits. So, meron siyang kasamang instruction. Nakalagay siya sa ganito. Yan, makikita niyo yung logo ni Wise Cleaner. Tandaan niyo to, ang pinakapagkakasama
pagkakamali talaga ng mga nagdi-DIY or yung mga first time na nagtitimpla ay hindi nagbabasa ng instruction. Hindi muna nila yung binabasa. So, kailangan basahin niyo po muna yan. Tagalog po yan, madali nating maiintindihan. Basahin niyo yan, guys, bago kayo magtitimpla. Lahat ng DIY kits may instruction. Ngayon, ito yung surfactant. Ito yung pinakaunang raw materials at pinaka-importanting raw materials na kailangan ninyo. Ito po ay nagpapabula na, nagtatanggal na siya ng sebo, nagpapalapot na siya, at siya talaga yung nagko-combine sa lahat ng ingredients at sa water. So, ito ay surfactant. Hindi kayo makakagawa ng sabon ng wala to. Makikita natin to sa mga sabong panlaba, even sa toothpaste natin, sa body wash natin, sa shampoo natin, yan, makikita natin to dahil ito ay ginagamit sa lahat ng klaseng sabon. Ito ay SLES. Ang pangalawa naman, ito yung tinatawag natin na SLS or Fortified Bubble Booster. So, pangdagdag bula at pangdagdag ng ganda ng performance na ating dishwashing liquid. Kasi, syempre tayong mga Pilipino gusto natin mabula. Pero alam niyo ba sa ibang bansa, ayaw nila ng mabula. Kasi nasisira yung mga machines nila. At the same time, sa mga factories, ganyan, sa mga fast food, ayaw nila ng mabula. Pero tayong mga Pilipino, go for the go tayo dyan. Ngayon, itong ating premix bottle. So, marami ng laman to na raw materials. Magkakasama sila. Nandito yung pantanggal natin ng sebo. Kasi nagdagdag tayo di ba? Although meron na to, nagdagdag pa tayo ng additional. Nandito na rin yung antibacterial natin, pampatay ng mga bacteria, ganyan. Nandito na rin yung colorant at yung scent natin. So, yung colorant at scent ay optional lang kung gusto ninyong maglagay. Kasi, merong mga ayaw ng colorant at ng scent kagaya ng mga water refilling station, ng mga fast food. Ayaw nila ng may color at ayaw din nila ng may scent. At, pinakahuli, itong ating thickener. Ito po ay industrial salt. Marami akong video na nagtuturo ako tungkol sa iba't ibang klaseng mga raw materials. Pero ito po, napakadami niyang use. Pampalapot siya, tapos preservatives na din siya, napapahaba na yung buhay ng ating dishwashing liquid. So, lahat to, pinagsama-sama natin yun kanina sa 3 bote. So, magkakasama siya. Ngayon, bote kasi yung packaging namin. Pero, sa ibang panahon, nakalagay yan sa malaking pouch. Sama-sama doon. Share ko lang din sa inyo yung mga na-experience ko na madalas na pagkakamali ng mga baguhang nagtitimpla. Unang-una, yung tubig. Akala nila, pag binawasan nila yung tubig, ay mas magiging concentrated. Tama naman, magiging concentrated siya. Pero, hindi na siya malapot. Magiging malabnaw siya. Dahil sukat lahat to para sa 15 liters. So, pag binawasan natin yung tubig, magkakaroon ng chemical reaction at lalabnaw yung ating dishwashing liquid. Tapos, isa pa sa pagkakamali nila ay yung kulang sila sa halo. Madalas akala nila tunaw na yung mga ingredients, yung mga raw materials, tapos nag-i-stop na sila maghalo. Ang nangyayari doon pag ganon ay maghihiwalay yung mixture natin. So, malabnaw dito, malapot sa ilalim, or vice versa, maghihiwalay siya pag ganon kapag kulang sa halo. So, hindi ibig sabihin na wala na tayo nakikita, ay tunaw na ang mga ingredients. Kailangan, continuous pa rin tayo sa paghahalo. Actually, hindi pa siya malinaw kasi dapat yung magiging clear po Pero dahil bagong timpla pa nga yan, so medyo marami pa siyang bula and mag-evaporate yung bula. Tapos, doon magiging clear na siya. So, ito, sobrang lapot. Ayaw niya na nga tumulo, So, ayan tagal. Ayan, dyan yung makikita na napakaganda ng quality ng ating dishwashing liquid. Yan Yun, so, ibig sabihin, malapot siya at hindi siya malabnaw. Ngayon, itetesting naman natin yung kanyang performance. So, meron ako ditong sponge. Malinis po ito. So, yan. Kuha lang tayo ng kaunti. So, tara pupunta tayo sa lababo. Tignan natin siya. I-bula test muna natin siya. Ngayon, itong dishwashing liquid, hindi yan siya bubula kapag wala tayong tubig. Parang toothpaste. Pag nagtutoothbrush tayo, diba? Tapos walang tubig, hindi yun bumubula. Even yung shampoo, pag walang tubig, hindi bumubula. Ganon din yung dishwashing liquid. Kaya, kailangan nating maglagay ng tubig para bumula siya. Pwede ka pang magdagdag para makita mo yung bula niya. Tingnan nyo kung gano'n siya kabula. Konti lang yung ginawa ko. Di pa ako ganong nag-e-effort, pero mabulang-mabula na siya. Ganyan kaganda ang ating dishwashing liquid. Tingnan nyo yung bula nyo. Ang ganda-ganda. Di ba? Yan ang ating bubble test or bula test. Mga ka-wise, ang aking additional tips naman po para sa inyo. Kapag po masebo po ang huhugasan ninyo, either Tupperware or babasagin na plato, i-direct nyo na pong ibuhos ang dishwashing liquid ninyo. Kasi kapag po gumamit po tayo ng sponge, i-absorb po ng sponge yung dishwashing liquid. So kapag may ganito po, pwede nyo na po yung dagdagan ng kaunting tubig at ganyan lang po. Kailangan, diretso na sa hugasin ang mixture. Gamitan nyo po ng kamay, mas maganda po yun. Tapos, saka tayo gumamit ng sponge kapag konti na lang yung mantika. Yan.
Itong tinitimpla natin ngayon, pang stocks namin to sa bahay kasi syempre, gusto namin makatipid, especially ngayong may crisis. Importante na yung bawat piso natin ay nasusulit natin at natitipid natin. At eto na nga po ang ating nagawa. Nakagawa po tayo ng 15 liters po ng dishwashing liquid. Ngayon, pwede nyo po itong i-stock ng 1 to 2 years. Basta hindi po siya directly nakabilad sa sunlight, ay matagal po ang magiging buhay ng ating mga sabon. Yun lang po mga kaway. Salamat po sa panonood. And tandaan po natin, hindi naman natin kailangan maging chemist para makagawa tayo ng mga ganitong sabon. Ang kailangan nyo lang po mag-follow sa aming Wise Dinner Facebook page or sa aming mga accounts para marami pa po kayong matutunan. Abangan niyo po yung mga susunod pa po naming video. Salamat po sa Diyos!